1985, sa isang tahimik na baryo sa Southern Cebu, namuhay ang dalagang nagngangalang Conching. Siya'y parte ng isang pamilyang sobrang deboto, nagdadasal at nagsisimba araw-araw. Subalit, sa mga gabi ng Santa Cruzan, tila may mga anino ang sumasabay sa kanilang mga dasal at mga litanya. Tuwing Biyernes Santo, nag-umpisa ang mga alingaw-ngaw ng mga kwento tungkol sa Santa Cruzan ng mga patay. Ayon sa mga matatanda, tuwing alas 12 ng madaling araw, ang mga kaluluwa ng mga yumao ay lumalabas sa kanilang mga libingan, naglalakad sa kalsada, at ang mga ilaw mula sa kanilang mga kandila ay tila nagsasayaw sa dilim. Sa gabing iyon ng disperas ng Santa Cruzan, ang mga bintana ng kanilang bahay na yari sa kahoy ay harap-harapan sa madilim na kagubatan. Makalipas ang ilang oras matapos silang matulog, nagising si Tia Conching sa matinding pangangailangan. Naiihi siya. Sa kanyang pagkagising, napansin niyang may mga naglalakad na ilaw mula sa labas. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, nagdesisyon siyang bumangon. Habang nagtutungo sa CR, narinig niya ang malalambing na hum ng mga tao. Mistulang nagsasama-sama sa isang di inaasahang pagdiriwang. Paglabas niya sa CR, nagulat siya sa sinag ng mga naglalakbay na kandila. Tumakbo ang kanyang imahinasyon. Akala niya ay nakasama siya sa isang masayang pagtitipon, kaya't nagbihis siya ng mabilis. "Nay! Tay! Santa Cruzan na!" sigaw ni Tia Conching, ngunit ang kanyang mga magulang ay tila nababalot sa mahiming na tulog. Walang pumapasok na tunog sa kanyang mga sigaw, kaya't nagpasya siyang sumali sa proseso ng kanyang mga hindi kilalang kasamahan. Habang bitbit ang kanyang kandila, sabik na sumali, napansin niya na lahat ng tao ay nakasuot ng puti maliban sa kanya. Ngunit ang kanyang kaligayahan ay napalitan ng takot nang ang mga tao'y huminto sa gitna ng kalsada. Sa kanyang pagpansin sa kanilang kinatatayuhan, nakita niya ang isang sementeryo sa dulo ng kalsadang kanilang tinatahak. Ang puso ni Tia Conching ay nanlambot. Imposible, sapagkat napakalayo ng sementeryo mula sa kanilang bahay. Dahil dito, nagpasya siyang umatras. Ngunit sa kanyang pag-atras, ang mga mukha ng mga tao'y nagbago. Sa kabila ng liwanag ng mga kandila, ang kanilang mukhang dati ay puno ng galak ay naging blanko. Tila ba sila'y mga aninong muling nagbalik? "Bakit ka nagdadasal?" Ang sigaw ng mga kaluluwa na tila galing sa himpapawid. Ang hangin ay humampas ng malakas at nawala ang ilaw. Pagkaraan, ang mundo'y umikot at siya'y parang inilabas sa kanyang katawan. Agad siyang tumakbo, takot na sumisigaw, mirisi. Ngunit sa kanyang takot, siya'y nawasak sa kayabangan ng mga espiritu. Naalimpungatan si Tia Conching sa kanyang kama sa umaga. Ang kanyang mga magulang ay masayang nag-uusap sa mga kaibigan sa likuran ng bahay. Walang alam sa kanyang kinaharap sa madilim na gabi. Binanggit ng kanyang ama na inimbestigahan siya ng mga kaibigan ng pamilya. "Nakita namin ang langang bata mo
taong si Conching na natutulog sa sementeryo. Kung hindi namin siya naiwanan, baka anong nangyari sa kanya? Ang takot ay umaalpas sa kanyang puso habang iniisip ang mga nangyari. Mula ng gabing iyon, kahit sa kanyang mga tauhan, tila ba may lungkot na nakasunod sa kanya. Hinding-hindi na siya naging mapagtiwala sa mga prosesyon, palaging nagdadala ng takot sa kanyang puso. Ngunit sa paglipas ng mga taon, naging abala na siya sa kanyang buhay at kalaunan ay unti-unti na rin nalimutan ang mga kwento ng kanyang pagkakaranas. Ngunit isang taon ang lumipas, nagpasya ang kanilang barangay na muling isagaw ang Santa Cruzan. Nahikayat si Tia Conching na makilahok sa kabila ng takot na patuloy na bumabalot sa kanyang isipan. Habang lumalakad siya kasama ang mga tao sa kalsada, unti-unti niyang naramdaman ang malamig na hangin na tila humahampas sa kanyang balat. Muli siyang nagutom sa alaala ng kanyang naranasan noong nakaraang taon. Habang nagmumuni-muni siya sa gitna ng prosesyon, napansin niyang ang mga tao ay unti-unting naging tahimik. Sa paglipas ng mga minuto, nang tumingin siya sa paligid, ang lahat ay nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay walang kaluluwa, blanko. Napagtanto ni Tia Conching na parang nababalot siya ng madilim na anino. Lahat sila ay nakasuot ng puti at sa likuran mayroong isang lumang figura humahawak ng isang malaking krus na may tuldok ng mga dugo. Bakit ka nagdadasal? Ang sigaw ng mga kaluluwa, ang kanilang tinig ay tila nagsanib na sa hangin. Muli ang mga ilaw ng kanilang mga kandila ay nawala at ang mga tao sa paligid ay naglalakad patungo sa kanya. Minsang kilala, ngayoy mga kaluluwang ligaw na kumakatawan ng mga patay. Ngunit ang takot na bumabalot sa kanya ay hindi sapat. Humayo ka sa mga buhay, hindi ka nabibilang dito, sigaw niya. Ngunit ang kanyang boses ay naglaho sa hangin. Habang siya'y natigilan sa takot, napagtanto niyang siya'y napahiwalay sa mga buhay. Umabot ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, nag-iwan ng marka ng panghihinayang. Sa isang iglap, natagpuan niya ang sarili sa sementeryo, nakatutok sa kanyang sariling libingan. Ang kanyang pangalan ay nakasulat sa malamig at batong labida. Napagtanto niyang hindi siya nakaligtas sa kanyang nakatakdang kapalaran. Siya'y isa na palang kaluluwa at ang siya'y naglalakad kasama ng mga patay sa Santa Cruzan mula noon. Napuno ng lungkot at takot ang kanyang puso at sa mga huling sigaw ng mga kaluluwa sa paligid, nahanap niya ang sarili sa madilim na kaharian ng mga patay. Sa kwentong ito, ang takot ay hindi natatapos. Ito'y nagiging bahagi ng kanilang langis na nagbibigay liwanag. Hanggang sa huli, wala nang makaalam kung anong garantisadong paghuhusga ang dala ng mga dokumento ng kasaysayan. At ang mga kaluluwang naligaw ay patuloy na naglalakbay, naghihintay ng mga susunod na nabubuhay na sumasali sa kanilang Santa Cruzan.